Isusumite na po officially ng Kongreso ang listahan ng kanilang mga prosecutors or congressman prosecutors para ho dyan sa impeachment trial sa Senado. Matapos nga po nung last week ay buuin ang 11 prosecutors na pinangunahan ni Chairman Jinky Luistro ng ikalawang distrito ng Batangas. Nandyan sina Congressman Choa, Zamora, sino pa ba? Flores, Redon, Jokno, Dilima, Bagaw, Defensor, at sino ba? Baka hindi ko nabanggit yung iba, baka magtampo si Bagaw, nabanggit na natin. Suan, nandyan din po. Kumpleto na po yan. Nakikipag-coordinate lang po sa mga volunteer private prosecutor. Kasi handang-handa na ho sila at patuloy pa ang paghahanda. Yun po, alam nyo sa trial gano'n ng mga abogado laging naghahanda. Kahit nakahanda na, araw-araw naghahanda. Kasi debate yan. Labanan niya ng ebidensya, dokumento, laban sa dokumento at saka testigo. Lahat sila abogado na talagang hindi lang magpapakita ng gilas, kundi talaga ipapakita nila ang kailang talino at galing sa pagpipresenta ng mga ebidensya na napakarami. Hindi ho biro. Pero for your information, yan ay sinabi na rin ng mga eksperto. Ako'y naniniwala dyan. Kung halimbawa ay 10 o 12 yung mga ebidensya o kaso, ground para sa impeachment, hindi ho kinakailangan tapusin yun. Actually, sabi nga nila, 1-2 lang na meron patunayang betrayal of public trust. Pwede na magkaroon ng botohan. 1 o 2 lang na matibay na ebidensya, ground na po yan. Hindi mo kailangan lahat yun. Ganun pa man, para lalong ma-establish sa mamamayan na magbabantay at mga senator judges, mas maganda rin pong mailatag ang lahat. Okay? So kaya ko lang sinasabi yun na 1-2 lang ang mapatunayan, pwede na magbotohan, pwede na ma-impeach, kasi nga po, hindi naman ho kailangan lahat. Pero kung kinakailangan lahat ay sensitibong issue at dokumento, ebidensya ay ilabas, yan po ang pinaghahandaan ng team prosecutor at private prosecutor. At alam kong pinaghahandaan din ito ng Defense Council. Matagal naghahanda yung Defense Council dahil from day 1 hanggang nakapitong public hearing ang Justice Committee, hindi dumating kahit minsan ang Defense Council ni Sara Duterte. Nagmo-monitor lang sila at kanilang pinaghandaan ang lahat ng mga proseso at ebidensya. Kaya parehas silang naghanda. Maganda pong talakayan ito at ating babantayan. Maniwala kayo, hindi naman tayo excited dito dahil sa totoo lang, kapag ganito ang issue, damage pa rin sa atin. Although yan ay nasa batas. Kasi ang impeachment, ibig sabihin, gustong tanggalin ang impeachable official dahil sa korupsyon, dahil sa betrayal of public trust. Di ba malungkot yun? Pero dapat hindi nangyayari. Kasi yan ay dapat pinapangalagaan ng lahat ng opisyal ng gobyerno mula sa presidente hanggang sa barangay chairman ay hindi dapat na-involve sa korupsyon at hindi dapat nawawala ang public trust. Pero dahil sa mga ebidensya at reklamo against Vice President, kompleto ng ebidensya. Kaya hindi tayo pwedeng maging excited dito. Dapat din tayo ay malungkot sa nangyaring ito. Dapat walang ganito. Pero bakit nangyari? Kasi umabuso umano yung pangalawang pangulo. Kaya dapat papanagutin base sa ebidensya. Di ba? Ang impeachment po kasi ay proseso ng pagtatanggal at pagpaparusa sa government official na impeachable dahil sa korupsyon. Sana walang ganun pero hindi yata nila naiwasan At talaga namang garapal. Ang masakit dito from day 1 na magtalakay sa Kongreso ang Senado, ang Kongreso, ang mga congressman bago dinala sa Senado, talagang sobra ang pride ng pangalawang pangulo. Hindi siya sumipot kahit minsan, pero marami siyang reaksyon at pahayag sa social media. Dinadala niya sa social media ang kanyang depensa na yun naman ay magiging basura lang dahil hindi naman po yan opisyal. Ang opisyal ay yung public hearing na 7 ulit na ginawa ng Justice Committee, binaliwala niya. Ang opisyal itong trial. Sinabi nila, nung una,
sasali sila sa proseso. Hindi naman nangyari. Nung nag-hearing na sa Kongreso, ang sabi niya, haharap sila sa Senado na lang. O, di ba? So, ayan, ngayon sa Senado darating yan. Hindi na makakaiwas ang mga senador. Pag umiwas ang mga senador sa trial, dapat usigin ng mga mamamayan Pilipino. Kasi, hindi pwedeng hindi sila magta-trial. Dahil yan ay iniutos ng saligang batas. Ito namang defense team at si Sara Duterte, dapat humarap na sila. Hindi nila pwedeng ibaliwala ito. Masyado naman silang mataas ang pride kung yung proseso talaga kung wala silang respeto sa congressman at sa kongreso, kung sa Senado ay magkakaroon ng respeto sila, dapat lang. Kasi pag hindi, huwag kayong umasang magiging neutral ang Senado kapag hindi nyo sinipot ang kanilang mga imbitasyon kasi trial yan. Hindi yan public hearing na kung ano-ano lang. Yan ay trial tapos sila'y magdi-decide. Okay? Ganon pa man kung magiging matigas ang ulo ng kampo ni Sara Duterte na talagang hindi siya haharap, piling na siya napakalinis, wala siyang kasalanan, o edi tingnan natin kung saan siya pupulutin. Hindi pwedeng takutin ng gobyerno, hindi pwedeng takutin ng batas dahil sa pride, dahil sa kasikatan, dahil sa suporta ng kanilang maiingay na supporters. Hindi po yun. Hindi paramihan ng suporta sa labas ng trial ang usapan. Palakasan at kung paano depensahan ang mga ebidensya. Ayun po yun, di ba? So, maliwanag na. Tayo naman na hindi nakikialam, puro palaala at pagbabalita, pagbibigay ng opinion at analysis, interpretation sa nangyayari. No one is above the law. Ayan, Hindi pwedeng above the law ang mga Pilipino. Hindi po. Dapat ay sumunod sa batas. Ayan, kaabang-abang talaga ito. Parang presidential election na ito. Samantalang trial ang mangyayari. Kaya lang sa Senado, dalawa ho talaga yung issue dyan. Si Bato ba ay lalabas pa para makatulong sa trial? Para magawa ang kanyang trabaho? Dapat lang. Kung siya ba ay lalabas, aarestuhin ba siya? Abay malamang magka-arestuhan na. Iba na ho ang usapan pagka yan ay lumabas pa. Baka tapos hindi na maaresto. Pero ang tingin ko dyan, baka hindi na lumabas yan. Tumakas nga sa Senado At saka ngayon, kinumpirm na nga po ng Malacanang at saka ng DOJ. Meron talagang legitimate, lehitimo na warrant of arrest. Yun lang PNP at DILG ang ayaw maniwala. Ewan ko ba kung anong gustong palabasin ng mga yan. Pero palagay ko nga si Bato, hindi nalalabas yan. Ngayon, pag hindi pumasok sa Senado ang kahit na sinong senador, hindi sila allowed na bumoto online. Hindi pwede. Sa trial dapat personal appearance. Trial at saka decide. Kaya anything can happen. Marami tayong aabangan sa Senado at sa ating pamahalaan.